Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang napakalupit, kamangha-mangha, unbelievable na ginawa ni Justin Brownlee against sa koponan ng Meralco Bolts para manalo sa Game 2 ng PBA Quarterfinals. Ito yung sinasabi nilang dehado na, naging llamado pa. Kumbaga sa boxing, talo na pero nakabato pa ng isang suntok para ma-knockout yung kalaban. Ngayon mga ropa, pag-usapan natin ang ginawang heroic si Justin Brownlee sa huling possession ng koponan ng Barangay Ginebra na nagpapanalo sa kanila sa Game 2. Ito ang pambihirang diskarte ni Justin Brownlee. Simulan na natin. Okay, game. Simulan natin. 7 minutong nalalabay sa 4th quarter. All 87 ang score. Bola ng Barangay Ginebra sa possession na to. At man-to-man defense ang gamit dyan ng Meralco Bolts. Pero pansinin nyo mga ropa, naka-isolate si Justin Brownlee dito sa may 3-pointer. At pansinin din natin ang naka-setup na play dito para sa Barangay Ginebra. Tinulak ni Maverick Amnesia dito si Bong Quinto. Yung screen dito ni Japet Aguilar, nakadesign talaga yan para sa pagtakbo ni Maverick Amnesia dito. Dahil sa screen na to ni Japet Aguilar sa pagtulak ni Maverick Amnesia, nagkaroon siya ng space dito para madaling maimando ang bola. Si Ralph Koo tumakbo dyan sa may 3-pointer para meron silang extra option na i-kick out ni Maverick Amnesia sa 3-pointer. Pero ang ginawa dito ni Maverick Amnesia, dahil malaking space na yan, tinira niya na yung bola. Basket is good para sa Barangay Ginebra. At sumunod sa kabila naman mga ropa, possession ng Meralco Bolts. Naipon ang depensa ng Barangay Ginebra dito dahil napakalaking puwersa talaga ni Allen Durham sa ilalim. Si Chris Newsome libreng-libre dito sa may 3-pointer. Na-anticipate dyan ni Allen Durham kung kaya't pinasa niya na kay Chris Newsome. Open 3-pointer para kay Chris Newsome, hindi na naka-close up dyan ang koponan ng Barangay. Basket is good para kay Chris. Possession lang Ginebra, signature pick and roll ang kanilang ginamit. Scottie Thompson at Japet Aguilar. Na-attract ni Scottie Thompson dito ang depensa ng Meralco Bolts, Chris Banquero at Allen Durham. Pero dito mga ropa, kahit na-attract na ni Scottie Thompson ang depensa ni Allen Durham at Chris Banquero, walang sumalo sa cutting Japet Aguilar to the paint. Susubukan sana ni Cliff Hodge pero huli na siya dyan sa pagsalo at pag-close out kay Japet Aguilar. Kaya ang tendency niyan mga ropa, easy 2 points para kay Japet. Take note sa score mga ropa, 91-90 ang score. Lumamang naman dyan ang koponan ng Barangay. Possession naman ang Meralco, gumamit din sila ng pick and roll dito sa play na to. Si Bong Quinto naman na nakatrack sa depensa dito ni Stephen Hall at Japet Aguilar. Kuha niya dyan yung dalawang depensa ng Barangay. At ang tendency nito, rumol na dyan si Cliff Hodge papunta sa ring. Pero magkakaiba dito mga ropa, nakapagsalo si Justin Brownlee ng depensa dito kay Cliff Hodge at nakapag-rotate siya ng maayos. Kung kaya't hindi nakatira ng madali dyan si Cliff Hodge, nasabayan siya dyan ni JB32. Pintes ang tira ni Cliff Hodge, yun nga lang nakuha ni Allen Durham ang rebound. Basket is good para sa kanya. Ganyan din ang nangyari sa opensa kanina ng Barangay. Yun nga lang hindi nakapag-close out yung Meralco, kaya naka-easy 2 points sa Barangay. Dito nakapag-close out si Justin Brownlee Kaya di naging madali ang tira dyan ni Cliff Hodge. Yun ang pagkakaiba nila sa defense sa part na yun. Pero at least andun si Allen Durham para sa offensive rebound, diba? Lumamang naman dyan ang koponan ng Meralco, 92-91. The next play nakakuha ng stop dyan ang koponan ng Meralco, kaya sa kanila ulit ang bola. At dito umaakmang popose si Allen Durham sa depensa ni Justin Brownlee. Yun nga lang pinasa niya agad dyan yung bola kay Chris Newsome sa 3-pointer. Yun nga lang hindi kasi totally libre dyan si Chris Newsome sa 3-pointer dahil nakatikit dyan si Scottie Thompson. Dito sana double team sana ni Scottie Thompson at Justin Brownlee si Allen Durham, pero napaaga ang pasa dyan ni Allen Durham kay Chris Newsome, kung kaya't nakatikit pa si Scottie Thompson dito kay Chris. At pagtira ni Chris Newsome, nasabayan niya ni Scottie Thompson, natapal niya ang bola. Yun nga lang, basura na yung play dyan ng Meralco dahil nablock na ni Scottie Thompson yung bola, nasa lupa rin ni Cliff Hodge. Grabe yung effort ni Cliff Hodge dito sa Game 2 mga ropa, commendable talaga. Pagkasalo ni Cliff Hodge dyan ang bola, naitulak pa siya dyan ni Japet Aguilar, kung kaya't foul counted pa nangyari. At sa pagkakataong yan mga ropa, fouled out si Japet Aguilar sa game. 94-91 ang score, hindi napasok ni Cliff Hodge ang free throw. Pero masaklap dito na wala na si Japet Aguilar para sa lineup ng Barangay Ginebra. Dahil Japet Aguilar out, RJ Abarientos in para sa koponan ng Barangay. At dito mga ropa, man-to-man defense pa rin ang gamit ng Meralco dyan. Bantay dito ni Chris Banquero si RJ Abarientos at bantay naman ni Allen Durham dun sa may ibabaw si Maverick Amnesia. Ang bumabantay kay Justin Brownlee dun sa may corner ay si Bong Quinto. Nag-send ng double team dito si Chris Banquero kay Justin Brownlee. Kaya ang tendency dito na open na bahagya si RJ Abarientos. Pero good close out naman ang ginawa dito ni Allen Durham. Good rotation. Dahil napunan niya yung nawalang depensa dito ni Chris
Chris Banquero. Yun nga lang mga ropa ay tinira na yan ni RJ Abarientos sa 3-pointer. No problem yan para kay RJ Abarientos, basket is good. Yan talaga ang nagiging consequence ng pag-send ng double team mga ropa. Dito na open si RJ Abarientos. Kahit naka-close out ng maayos dito si Allen Durham, naging crucial yung pag-double team dito ni Chris Banquero kay Justin Brownlee. Dahil nakatira dyan ng shooter na si RJ Abarientos sa may 3-pointer. Pero although maiintindihan natin yung pag-send ng double team dito ng Meralco kay Justin Brownlee dahil napakainit ni Justin Brownlee dito sa mga huling minuto ng 4th quarter at sa buong game. Yun na talaga yung naging best option ng Meralco dyan na mag-send ng double team at mag-send ng rotation na depensa si Allen Durham. Nasabayan naman nila, yun nga lang talagang shooter itong si RJ Abarientos. Kumbaga nangyari dito, good defense pero better offense naman para sa kupunan ng Barangay. All 94 ang score mga ropa, good close out dito kay Stephen Holt. Pero purpose talaga dito ni Bong Intoy ay fake ang bola kay Stephen Holt para makasalaksak siya doon sa may paint. At grabe ang ginawa dito ni Bong Quinto. Tatlong players ng Ginebra ang sumalubong sa kanya dyan sa may paint. Maverick Amdi, si Justin Brownlee at Scottie Thompson. Pero nagawa pa rin ni Bong Quinto na mag-hang time at naipasa pa niya ang bola sa open na si Cliff Hodge. Basket is good. Nakakuha ulit ng stop ang Meralco Bulls kaya sa kanila ulit ang bola. Dito sa possession na to, pagmasdan nyo si Chris Newnew. Bantay siya dyan ni Scottie Thompson. Ngunit di siya napigilan ni Scottie Thompson dyan sa pagpunta sa may paint. Ang bantay dito ni Justin Brownlee ay si Allen Durham. Binangga ni Chris Newsome dyan si Justin Brownlee bilang screen. At alam nyo ba mga ropa, ang tendency na ito, open na open si Allen Durham dun sa may paint. At alam na alam ni Cliff Hodge na yan ang mangyayari sa ginawang screen ni Chris Newsome. Mau-open si Allen Durham dito sa may paint. Ang nangyari dito, basket is good para kay Allen Durham. Ngunit sumabit pa si Scottie Thompson dyan sa may depensa. Kaya nakabingwit pa ng foul dito si Allen Durham. Pero yung free throws hindi niya naipasok. Yan din ang naging problema ng Meralco dito mga ropa. Yung mga free throws nahirapan silang i-convert into points. Kaya ang score dyan 98-94. Possession naman ng Barangay. Binigay na kay Justin Brownlee yung bola doon sa may post. Ang bumabantay dito kay JB32 mga ropa si Chris Newnew. At dito natetempt na talaga no home help defense si Allen Durham kay Justin Brownlee. Dahil alam niya ang capability ni Justin Brownlee pag ganitong pagkakataon. Pero nung akmang double team na si Allen Durham kay JB32, umikot si JB32 para sa mid-range fadeaway jumper panis ang depensa dito ni Chris Newsome. Na-anticipate ni Justin Brownlee na possible na dumobble team dito si Allen Durham sa kanyang post. Kaya what a shot, napakahirap niyan mga ropa. Fadeaway jumper at good defense si Chris Newsome dyan pero naipasok pa rin ni Justin Brownlee. Basket is good. 98-96 ang score. Dalawa ang kalamangan ng kupunan ng Meralco. 2 minuto mahigit na lang natitira sa game. Dikit na dikit ang laban. Tumira dito si Allen Durham ng 3-pointer pero mintis yan. At sabi ko nga kanina, grabe ang effort ni Cliff Hodge dito sa game na to. 3-pointer ni Allen Durham, siya pa ang nakakuha ng offensive rebound. Bukod sa offensive rebound mga ropa, rumole dyan si Allen Durham. Nakakuha pa ng assist si Cliff Hodge. Panis ang depensa ni Justin Brownlee. Bumawi naman dyan si JB32 ng one-on-one isolation play against kay Allen Durham. Tinansya lang ni Justin Brownlee ang depensa dyan ni Allen Durham at tiniraan niya na sa mid-range. Basket is good. Nakakuha ng stop ang kupunan ng Barangay Ginebra kaya sa kanila ulit ang bola. 100-98 ang score. At sa possession na to mga ropa, si Justin Brownlee again ang may hawak ng bola. Depensa si Allen Durham sa kanya. Pinenetrate niya na ang depensa dito ng kupunan ng Meralco. Sumalubong dyan ang defense ng Meralco against kay Justin Brownlee. Pero dahil malawak ang spacing ng kupunan ng Barangay Ginebra, kaya si Chris Newsome doon nagpunta sa may corner defense kasi pwede rin ipasa ni Justin Brownlee ang bola dito sa may corner 3 points eh. Ang problema, wala na namang rotate dito kay Maverick Amdi. Merong rotate kaso late na. Eh dito pinasa ni Justin Brownlee yung bola kay Maverick. Basket is good yan para kay Maverick Amdi. Crucial 3-pointer para sa kanya. Kasi dahil dyan sa 3-pointer na yan, lumamang na ang kupunan ng Barangay 101-100. At ang sagot naman dyan ni Allen Durham, salaksak niya dito kontra kay Japet Aguilar. Hindi pala na foul out si Japet Aguilar mga ropa, na foul trouble lang. Kaya binalik siya dyan sa mga huling minuto ng laro ng 4th quarter. Sa pagkakataon na to mga ropa, crucial din ang ginawa na to ni Allen Durham. Bukod sa layup na 2 points, nakakuha pa siya dyan ng foul kay Japet Aguilar at naipasok niya na ang free throw. Naging 103-101 ang score, kakaunting oras na lang natitira sa game. At dito mga ropa, malaki na talaga ang chance ang manalo ng Meralco Bulls kasi nakakuha sila ng stop sa Barangay Ginebra at sa kanila ulit ang bola. 103-101 ang score. Konting oras na lang ang natitira sa game. Nag-make na ng move dito si Allen Durham against sa defense si Justin Brownlee. Pero grabe dito si Justin Brownlee. What a defense dahil na-block niya dyan ang attempt ni Allen Durham. Pagka-block niya dito, na-rebound pa niya ang bola at
at sinolo na ni Justin Brownlee ang moment na to. Superhero mode na si JB32. Kinuha naman siya dyan sa defense ng kanyang katapatang import na si Allen Durham. Take note mga ropa, 103 to 101 ang score, segundo na lang ang natitira sa game. Ginalawan na ni Justin Brownlee ang depensa dito ni Allen Durham. What a step back 3-pointer ang kanyang ginawa. Panis ang depensa dito ni Allen Durham. 104 to 103 ang score. At sa pagkakataon na yan mga ropa, hindi na nakascore ang koponan ng Meralco Bulls. Naging heroic shot ang ginawa ni Justin Brownlee na tira na step back 3-pointer. Ang crucial dito mga ropa, lamang na ang koponan ng Barangay Ginebra 2-0 sa quarterfinals. Isang panalo na lang sila, aabante na sila sa semifinals at pwede pa nilang masweep ang koponan ng Meralco sa score na 3-0. What a game by Justin Brownlee. Hero mode si Justin Brownlee para sa koponan ng Barangay Ginebra. Tuwang-tuwa ang mga fans. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo sa game na to ng Barangay Ginebra at sa ginawa ni Justin Brownlee na heroic mode? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba, magkwentuhan tayo.